What's up, Gulaman? Alright, so for today's video, pag-uusapan natin yung abnormal status. Yan. So punta tayo muna dito sa image na to, no? So merong mga abnormal status na effect na hindi na natin alam or hindi pinapakita in-game at hindi nakasulat sa details, no? Halimbawa dyan, yung bleed na merong attack speed minus 25%. Yan. Tapos, nakasulat dito, meron din siyang max HP reduction by 20%. Tapos, nag-i-stack, di ba? Pero, dahil yung overbrand ay merong bleeding, hindi kasama dito yung minus HP na 20%. No? Meron lang siyang minus 25 attack speed. So, yung may HP reduction dito na 20%, ang tinutukoy dyan ay yung Orc Zombie Star Card. Ayan. So, kung hindi nyo alam kung ano yung Orc Zombie Star Card, nandito yan sa may customization, sa may pinakababa. Armor card ata yan. Yan, itong Orc Zombie card na may star ay meron siyang random status na binibigay. Kasama dyan yung bleeding. Yan. Bleed 10% chance. Garments card siya. Yan. Para makapag-reduce ng 20% HP. Tapos tingnan natin yung ibang status. Yung fear naman meron siyang flee na minus 20% or minus 20. Diba? Tapos yung sleep ay tawag dyan. Wala siyang masyadong effect na. Pero pagka tinamaan ka ng sleep, freeze, or ano pa ba, stun, ay yung flee rate mo ay automatic magiging 0. No? Tatamaan ka ng kasunod na skill. Tapos syempre, kasunod yung blind, meron siyang flee minus 50%, heat minus 50%. Tapos yung freeze, hindi nakalagay dito yung minus 100% flee, pero kasama yon. Tapos yung root, di ba? Yan yung sa root wala masyadong nakalagay, no? Ang effect lang niya talaga hindi ka makakagalaw. Yan. Tapos yung burn, meron siyang MDEF minus 25%. Tsaka fire reduction minus 25%. Yan. Tapos poison, defense minus 25%. Sa stone at petrify, ang daming nakasulat. May frozen, armor, change property. Yung stone pala, no, nakapag-change siya ng property into earth. Ayan. Tapos yung cursed, minus attack 25%, move speed 50%, yung silence lang siya. Tapos yung stun, yan. Yung HP SP recovery ay hindi gagana. Yan. So, yun lang, no, for our abnormal status. Tapos, syempre, balik tayo sa overbrand. Yan, ito na yung equipment ko ngayon, no. Max tier na yung aking spearfish pike. Yung aking yung staunch ay max tier na din. So, sa March 25, ilalabas na rin yung staunch armor na upgraded. Yan, kung saan siya makikita, saan ba yan? Dito sa mayroong website. Yan. So, yung status ng upgraded na staunch ay The Chosen Armor. Yung magiging pangalan niya. No? Magkakaroon dito ng overbrand damage. Yan. Saan ba yan? Overbrand. Yan. Spear formation na blood cross. Diba? May dadagdag na siya. So, tataas na ulit ang ating damage. Diba? March 25 na ito lalabas. Kapag hindi pa kayo nakakapag-upgrade ng inyong staunch, diba? Pwede nyo na siyang tier up. Tapos, syempre, sa weapon, baka this week, no? Nag-iipon ako ngayon ng ng Zenny pang tier up ng Spearfish Pike. Tapos balik tayo sa stats ulit, no? Sa stats ng overbrand, merong kakaiba na baka hindi nyo alam.
kung nagpapataas kayo ng damage tapos hindi nyo alam kung ano pa yung mga pwedeng papataas ng damage ng Overbrand, yan, pag-uusapan natin. Punta muna tayo sa home. Yan. So kung di nyo alam yung Overbrand ay meron siyang, punta tayo sa may computation ng Overbrand. Sa skills, tapos Overbrand. Yan. Meron, ito yung code, no? Kung hindi nyo alam kung paano magbasa ng code, diba, i-explain ko na lang para mas madali siyang maintindihan. So, sa code ng Overbrand, nakasulat dyan yung ignore def, tapos yung ignore mdef, diba? Hindi nyo alam, nakasama ang ignore mdef sa Overbrand, diba? So, kung meron kang ignore mdef, makakatulong yan sa damage ng iyong Overbrand. So, ang plano ngayon ay kumuha ng Muka, no? Ayun yung isa ko pang pag-iipunan, no? After ng Spearfish Pike. Pero baka unahin ko pala yung Muka, no? Kasi yung Muka card meron siyang ignore mdef, 15% sa magic at saka sa defense, physical defense, yan. So, para i-test, para malaman nyo yung kung gumagana ba yung ignore mdef, diba, ita-test natin yan. So, damage tayo dito sa may lagyan natin ng armor para makita. Yan. Tapos, tanggalin natin yung pet para walang magulo. Yan. So, yung damage ko ay 242, 170. Diba? 242, 170. Ngayon, kung maglalagay ako ng ignored mdef, meron akong ignore mdef na card. Ito, yung Shield Apocalypse card, ignore mdef plus 10%. I-equip natin. Yan. 242, 268 na siya. Diba? So, nag-increase yung damage natin ng bahagya. Konti lang yung na-increase niya na damage dahil yung ating stats ay mayroon lamang tayong 2,000 na M-attack. No? Kaya priority ng mga player yung ignore defense kumpara sa ignore mdef. Pero syempre kung meron kang mataas na magic attack, mas epektibo yung ignore mdef. Pero sa ngayon, ganyan muna yung stats na ginagawa ko. No? Pero ang plano in the future ay makakuha tayo ng 100% ignore def at 100% ignore mdef. So sa ngayon meron akong 22.5% na ignore mdef at ignore def na 34%. No? Tapos syempre, isa pang makakatulong sa pagpapataas ng Overbrand ay yung magic, ang tawag dito? Magic penetration. Or yung, tama ba? Magic penetration. Yan, yung M penetration, magic penetration, at saka penetration. Yan, so itetest natin para ipakita din sa inyo kung ano yung dadagdag. Tatanggalin natin itong bone in mount, unequip natin, tapos test natin yung damage. Yan, meron akong 234, 750. 234, 750. Ngayon, pagka meron ako dito ang magic penetration plus 3%, equip natin at i-attack natin. Yan, 234, 831 na siya, no? So, tumaas siya ng bahagya. So, kahit pa paano, may naidadagdag ang magic penetration sa ating damage. Mas mababa lang yung bigay niya dahil mababa yung ating magic attack. Pero syempre, late game, mapapagpantay-pantay natin yung mga stats natin. Kasi yung stats natin talagang sobrang taas ng strength eh. Kaya mas maganda unahin muna yung ignore mdef at yung penetration. Tapos syempre yung ating guild blessing, yung penetration din yung inuna ko doon. So after natin sa physical stats, no, mag-upgrade na ako dyan ng M penetration at ignore magic defense tsaka yung M attack, diba? Sa M attack meron pa lang ako dyang
0.8%. Yan. So, ang hindi lang natin dito kailangan siguro ay yung crit damage. Yan. Tapos lahat yan sobrang makakatulong, no? Tapos yung refine attack, no? Yung meron kasi mga refine attack na hindi nakasulat. Tulad halimbawa sa weapon, no? May refine attack dito na 135. Pero ang refine attack niyan yung physical attack at saka yung magic attack. Pareho silang may 135. So maganda talaga sa weapon yung may attack at magic attack. Ganun din sa ating necklace, no? Attack at magic attack para meron tayong refine magic attack at refine attack. Yung iba kasing necklace walang magic attack and refine magic attack. Halimbawa yung ignore defense na necklace, diba? Purong physical attack lang yun. Pag ni-refine mo, physical attack lang din yung makukuha mo. Kaya maganda talaga yung vitality necklace sa ating damage, no? Kahit walang ignore defense yan. Pero pinag-iisipan ko kung kukuha ko ng isang necklace na ignore def at isang necklace na ignore mdef. Yan, para balance yung ating stats. Para lahat meron, di ba? Yan, tapos syempre yung skill build, no? Yan, sa ating skill build meron akong kakaunti na binago. Sa spear thrust, no? May nakalagay dito na increase penetration, pero hindi kasama dito yung magic penetration. Kaya mas maganda talaga na unahin na yung physical damage. Mas tataas yung ating overbrand doon. At isa pang nakakatulong yung shield of defense, no? Kasi yung MDEF kailangan level 15, no? Para yung ating MDEF at yung ating defense ay makakapagbigay ng magic attack at physical attack. Yan. Para sa mas mataas na stats. So sa ngayon meron pa lamang akong 3722. Diba, pagka nag-buffs yan, meron akong 4,000 na attack at 2130 na magic attack. Yan. At isa pang update, no, na gagawin nila, binago nila yung oras ng ating Guild War. Yan. Yung Guild War natin na dating 10 PM ay magiging 9 PM na siya. Diba? Mas okay yan, mas maaga. Diba? Dahil yung iba di na nakaka-attend ng Guild War. Laging tulog. Yan. Tapos syempre marami ditong mga update, no? Yung ibang gears, i-upgrade yung Constellation Tower. Ilalabas na rin nila ng March 25. Tapos may season opening start from April 1. Ayan, so check nyo na lang itong website na to. Ayan, para sa ating patch notes. Tapos yung sa equipments or meron kayong mga hinahanap na stats, no? Dito lang yan sa ROM handbook na website. Diba? Para hindi kayo nalilito sa computation ng inyong stats or kung meron kayong mga hinahanap na stats, no? Ito ay legitimate na website, no? Galing dito mismo sa Ragnarok. Yan. Kaya yung mga codes dito nakasulat sa mga skill at equipments, diba? Nakalagay yan dyan lahat. Yan. So yun lang, no, for our video. At syempre kung meron kang questions, pwede mong i-comment sa ating comment section at sasagutin natin yan. See you on the next video. Bye-bye!